Shabbat Shalom! Ngayon po ay araw ng Sabado, ang huling Sabado ng buwan ng Oktubre at huling araw din ng buwan ng Oktubre ngayong taong 2020, October 31, 2020 and it's Saturday, kaya Shabbat Shalom. Magandang umaga at magandang araw sa lahat ng ating mga tumatangkilik po sa ating programa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay at pagtangkilik sa ating daily devotional. Ito po si Pastor Rene Alog at kagalakan ko pong makapaglingkod muli sa aking mga kapatid at sa ating lahat na kabilang sa isang pamilya nang may pananampalataya kay Kristo. Alam ko po na ang ating daily devotional ay nagsisilbing pagpapala po sa inyong lahat at pwede rin po maging pagpapala sa iba. Kaya pindutin po niyo yung share button sa inyong pong Facebook account o sa inyong cellphone at pwede kayong mag-host ng watch party and be a multiplier para lahat ng tinatanggap ninyong mga biyaya ng salita ng Diyos ay pwede ding matanggap ng inyong mga kaibigan, katrabaho, kaopisina, kapamilya, at mga mahal sa buhay. Ang buong Jesus the Living Gospel po ngayong araw na ito ay nasa prayer and fasting kasi ang huling Sabado ng bawat buwan ay itinatalaga po natin bilang araw ng ating pag-aayuno. Kaya ngayon po natapat yon. Salamat naman. At nawa, kayo ay makapag-join din sa ating prayer and fasting. Dahil mahalaga po ito sa ating spiritual growth. Patutunan nating i-deny ang ating mga sarili at i-focus ang ating buong energy, ang ating buong attention sa pananalangin. Bago po ako mag-start sa pag-present ng salita ng Diyos ngayong umaga, ngayong araw na ito, nais ko munang anayayahan muli kayo upang samahan ako sa panalangin. Manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos, sa pangalan ni Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, lumalapit kami sa iyo na nag-e-expect kami na may biyaya na naghihintay para sa aming lahat. Na mga nakikinig, mga nanonood ngayon, nakikiisa sa gawain ito. Buksan mo po ang kalangitan at ibuhos niyo po ang masaganang biyaya, ang masaganang pagpapala sa bawat sa amin. Maraming salamat. Umaasa kami na maranasan namin ang mayamang mong biyaya sa aming gawain ngayon. Pagpalain mo kami, banal na Espiritu, kayo ang maging teacher namin ngayon. Ituro niyo po ang mga bagay na dapat naming matutunan, maintindihan, at matanggap sa oras na ito. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Ang ating topic ay spoils of war. Spoils of war. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At ang ating babasahin na key passage na related sa ating topic ngayon ay nasa Romans chapter 8 verse 35 to 39. And we will read from the New International Version Bible. Who shall separate us from the love of Christ? What shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors
through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen and amen. So, diyan po, iikot ang ating topic ngayon, ang the spoils of war. Yan po ang ating topic. At syempre, ito ay hango mula naman sa Romans chapter 8 verses 35 to 39. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pakaganda po ang pangako. Sino nga ba ang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo sa atin? Kaguluhan ba? Kahirapan ba? Pag-uusig ba? Gutom ba? Kahubaran? Panganib? O tabak ba ang makakapagpahiwalay sa atin? Dahil nasusulat po, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Pero napakagandang sinabi sa 37. In all these things, sa lahat ng ito, meaning lahat ng nabanggit sa verse 35, all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Hindi lamang po tayo conquerors. Tayo ay more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. We are set free from the fear of death. Napag-usapan na po natin yan. Pinalaya na tayo sa takot ng kamatayan. Set free from fear of persecution. Pinalaya na tayo sa takot sa anumang pag-uusig na darating sa buhay natin. Kung dumating man yan, wala na tayong takot. Kung dumating ang kamatayan, wala na tayong takot. Kung dumating ang pag-uusig, wala na tayong takot. Set free from a fear of calamity. Anumang mga sakuna, kalamidad na dumadating sa buhay natin, malaya na tayo sa takot ng anumang kalamidad na dumarating. Set free from a fear of want. Wala na rin tayong takot na ang mga bagay na gusto nating mapasa atin ay baka hindi mapasa atin. Takot tayong baka walang mangyari sa buhay natin. Set free from a fear of hunger. Pinalaya na rin tayo sa anumang takot, sa kawalan, sa gutom, sa kawalan ng pagkain. Set free from fear of sickness, because He is our healer. Nalis na ang takot sa anumang klase ng sakit. Set free from fear of danger, sa takot sa anumang panganib na dumarating. Na-set free na rin tayo from a fear of things to come. Ano ba yung things to come? Mga bagay na darating. Kasama na dyan ang judgment, ang paghahatol ng Diyos. Hindi na tayo matatakot sapagkat alam natin ang ating destiny, alam natin ang ating patutunguhan pag dumating ang mga bagay na may kinalaman sa paghuhukom ng Diyos.
Ano pa? Set free tayo from a fear of Satan and his principalities. Tapos na ang panahon na tayo ay takot sa gawa ng kaaway, takot sa gawa ng kanyang mga alagad, mga alipin, sapagkat greater is He that is in us than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos na sumasa atin kesa ang kapangyarihan ng kaaway na nasa mundong ito. We are set free from all bondage of fear. Lahat ng binigkas natin, lahat ng dinaanan nating klase ng mga atake sa buhay, sakit, kawalan, kahubaran, gutom, pag-uusig, kamatayan, wala na po. We are set free from all bondage to fear. Tapos na po lahat. God has planted on us as soldiers in His end-time army to be bold and to be fearless. Bold and fearless as we march forward through the nations of the world, mga kapatid, pursuing the enemy and tearing down every stronghold in a manifestation of His power. Tayo ay mga sundalo ng Diyos, nilagay sa mga sistema natin, sa puso natin, sa kaisipan natin, na tayo ay end-time soldiers, end-time army. Kaya dapat tayo ay maging bold, maging fearless, habang tayo ay marching forward to conquer nations of the world. Amen? Marching forward as we pursue the enemy, marching forward as we tear down his strongholds in a manifestation of His power. Wala na siyang kakayanan dahil nag-advance na po ang army ng Diyos. Ang God's victorious army ay advancing, marching forward. At sinisira, winawasak na natin ang lahat ng pinosisyon ng kaaway na nagbibigay ng takot sa atin. And so God expects us today to boldly and fearlessly wage war against Satan and his principalities. Yan pong ine-expect ng Diyos sa ating ngayon, sa mga panahong ito, na tayo ay maging bold, na tayo ay maging fearless to wage war against Satan, to wage war against his principalities. Kahit ano pa po mga estratehiya, no, na gamitin para i-oppose, i-hinder, i-stop tayo, regardless po sa lahat ng dangers, regardless sa lahat ng persecution, regardless sa lahat ng afflictions, regardless sa lahat ng suffering na pwede nating harapin sa pag-fulfill ng kanyang kalooban, pag-fulfill sa kalooban ng Diyos sa buhay natin, we must not be weak and we must not be cowards. Dapat hindi ito ang ating character, na sa panahon ng labanan, hindi tayo yung nanghihina at naduduwag o natatakot, kundi tayo ay bold and fearless sa mga panahon ng mga challenges sa buhay. So regardless of what strategies Satan may use to oppose us, to hinder us, and to stop us, regardless of the dangers, regardless of the persecution, regardless of the afflictions or suffering we may face in fulfilling the will of God, we must not be weak. Amen? Or cowardly. Hindi tayo nanghihina, hindi tayo natatakot, hindi tayo naduduwag,
because greater is He that is in us than he that is in the world. So we must cast off the spirit of fear and march forward. Amen? Kailangan iwaksi na ang lahat ng espiritu ng takot at magsimula na tayong magmarcha dahil alam natin na ang Diyos ay pagtatagumpayin tayo laban sa kaaway. Amen? And ilalagay niya sa ating mga kamay ang tiyak na tagumpay. These hands are powerful hands. These hands are miracle-working hands. Hallelujah. We must cast off the spirit of fear and march forward knowing God will deliver our enemies into our hands and God will give us the victory. Glory to God. God has set us free from fear. Pinalaya na tayo ng Diyos sa lahat ng uri ng takot sa puso natin. Binigyan niya tayo ng dunamis power to boldly proclaim God's word in a demonstration of power to the world. Acts 1:8, when the Holy Spirit come, you shall receive dunamis power. You shall receive power, and you shall be my witnesses both in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. He has given us dunamis power to boldly proclaim God's word in a demonstration of power to the world. Hallelujah. Binigyan niya tayo ng powerful weapons to enable us to demolish Satan's strongholds. Binigyan niya tayo ng mga espiritual na mga makapangyarihang sandata upang sirain at wasakin natin ang lahat ng mga strongholds ng kaaway. All of Satan's strongholds, we will demolish it because God has given us powerful weapons to do it, to demolish it. Hallelujah. He has given us His spiritual armor that makes us invulnerable and invincible armies of God. Binigay niya sa atin ang spiritual armor na magagawa natin ang mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos na wala nang makakapigil sa atin. We are invulnerable and invincible army of God. What is holding back the army of the living God in the United States? What is holding back the army of the living God in Canada, in Britain, in Europe, in the Philippines, Trinidad, Indonesia, Africa, Malaysia, Mexico, India, and other nations of the world from moving out in God's power to take our villages, to take our cities, to take our nations for God. Wala na makakapigil sa mga sundalo ng Diyos sa iba't ibang mga bansa upang gamitin ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos to take our villages, to take our cities, to take our nation for God. God has given us the power to do that, mga kapatid. Amen? Christ has already won the victory. Nagtagumpay na po ang ating Panginoong Hesukristo at tayo bilang mga sundalo ni Kristo ay magtatagumpay din kasi ang ating Commander-in-Chief ay victorious Commander-in-Chief. He has destroyed the works of the devil. Sinira na ng Panginoon Jesus ang lahat ng gawa ng dyablo.
He has conquered Satan and his principalities. He stripped him of his power over us and given us power over all the power of the enemy. Napakaganda po ang ating position, napakaganda ang ating kalagayan sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kung siya mismo, winasak niya ang lahat ng gawa ng dyablo, binigyan din tayo ng kapangyarihan katulad ng kanya. He has conquered Satan and his principalities. Binigyan din tayo ng kapangyarihan to conquer Satan and his principalities. To strip Satan of his power over us. Yung tanggalan natin ang kapangyarihan ng kaaway laban sa atin. And given us power, God gave us the power over all the power of the enemy. Mas higit ang kapangyarihan na meron tayo kaysa yung pagsamasamahin mong lahat ng kapangyarihan na meron ng kaaway. Mas makapangyarihan ang kapangyarihan na binigay sa atin. So it is time that we boldly claim the victory. Na panahon na po para ipagsigawan natin, ipanawagan natin ang ating pagtatagumpay laban sa kaaway. To put our feet down on the necks of all our enemies and take the spoils of war. Amen. Panahon na po para ipagsabi na tayo ay nagtagumpay, na tayo ay inaapakan na natin ang leeg ng ating kaaway at atin nang kinakamkam ang lahat ng spoils na galing sa giyera. Spoils of war. So I hope and pray, mga kaibigan, na na-encourage kayo sa ating position, na tayo ay hindi defeated, weak army, anemic army of God. Tayo ay powerful soldiers, powerful army of the living God. And we have the power to destroy all of Satan's strongholds. Sa buhay natin, sa mga villages natin, sa mga cities natin, sa mga nations natin, we have the power to declare victory for our God and defeat to the enemy. Amen. Praise the name of the Lord Jesus. Spoils of war. Yan po ang title ng ating topic. So this time, bago tayo manalangin, i-declare muna natin ang ating daily declaration na ito. Sabihin natin, I am putting my foot on the necks of my enemies and taking the spoils of war that are rightfully mine. Amen. One more time. I am putting my foot on the necks of my enemies and taking the spoils of war that are rightfully mine. Amen and amen. Yan po ang ating kapahayagan, yan ang ating confession. Taking the spoils of war that are rightfully mine. Hallelujah. Kakamkamin natin ang lahat ng natira sa labanan na rightfully atin sa pangalan ni Jesus. Panalo po tayo. Mamumulot tayo ng mga spoils of war. Dahil yun ang gagawin po ng nanalo sa labanan ay mamumulot ng spoils of war. Glory to God. So diyan nagtatapos po ang ating pagtuturo, pero bago po tayo magpaalam, again, I just want to speak forth the blessings of the Lord to you, brethren. Lord God in heaven, again, Lord, I lay my hands sa lahat ng mga nanunood ngayon, sumusubaybay ngayon, and I speak forth na dumaloy ang blessings mo sa bawat isa sa amin.
Maranasan namin ang breakthrough. Maranasan namin ang victory and success. In your name and your name alone. Lord God in heaven, we claim our portion of victory, our share of the spoils of war ay mapasa amin. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy kang itinataas aming Diyos. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang dakilang pangalan ng Diyos. So maligayang pag-aayuno sa araw na ito. Palakasin tayo ng Diyos na matapos nating matagumpay ang fasting ngayong araw na ito. Kita-kita po tayo mamayang 1:00 sa Hope Hour, pero 9:00 po, marathon na po yan. 8 speakers ang ating mapapakinggan na magbabahagi ng salita ng Diyos. Mamayang 9:00 po ang simula hanggang 12:00, 1:00, at susunod po ako pag natapos po yung 8 speakers. And bukas po, Sunday, wala tayong devotional, pero may mga gawain na po sa mga simbahan. Ito po si Pastor Rene Alog. Gagalakan ko pong makapaglingkod sa Diyos at sa aking mga kapatid. God bless us all and Shalom! Mercy. That's it. For mercy.